Hello mga ka-offloader sa Pinas Market. Maraming salamat, daghan salamat sa inyong tanan. Welcome back to my channel, Offloader sa Pinas Market. So, pag-usapan natin si BPI ngayon kasi mamimigay siya ng mga dividends ngayong parating na ang ex-date ay 3 June 2026. So, pag-usapan natin yan siya. So, bago ang lahat mga ka-offloader, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, pakipindot niyan, tapos yung bell button para notified ka palagi. Meron tayong mga viewers pero hindi nag-subscriber. Nag-subscribe pala, subscribe. Mga 68, sayang yung 68 na yan, hindi nag-subscribe. So 25 lang yung natin. Di bale, anyway, highways. So, ang USD ngayon palitan is 61.47. So, malapit ng sahuran. Happy namang mga OFW pero ang pinapadalhan sa Pilipinas ay nagsigalot dahil mahal ang bilihin. So ang crudo naman is 91, so bumaba na. So parang may maganda ng balita na So magkaroon ng pistok na naman pistok. Sana matapos na 'yan para naman bumalik na tayo sa normal So pag-usapan natin si BPI. So last walang trading ngayon kasi holiday sa Pilipinas at dito din sa Middle East. So nag-close kahapon ang Pilipinas market is 5963.24. Negative ng 0.77. Financial holding firms at mining and oil ang umangat. So kasama si BPI dito sa umangat na 0.9 ang increase So merong almost 1% na up. So, pag-usapan natin si BPI. So, BPI ay mamimigay siya ng magkano? Mamimigay siya ng X na walan. Mamimigay siya ng 2.58 pesos na share. Pesos kada share. Ang bayaran ngayong 18 of June 2026. So, last day mo pagbili is 2 June 2026 kasi X na yan. So, hindi mo na pwedeng bilhin sa 3 of June 2026. So, meron na lang tayong ilang araw na lang. So, kung bumalik ang trading bukas, may 4 na araw pa tayo siguro na pwedeng bumili kay BPI. So, kung magkapagsahod tayo ng 1 kasi kung 2 ang kadalasan 2 sahuran hapon na So kung 1 siya magsahod kami ay pwede tayong bumili ng worth 100,000 pesos ang pwede nating i-allocate dito kay BPI So ganun na lang ginagawa ko, hindi na ako nagsisave ng pira sa bangko kundi binibili ko na yung bangko mismo. Ganun ang gawin niyo mga ka-OFW, mga ka-Pilipinas. Tangkilitin ang atin So si BPI ay kung titingnan mo siya sa halagang So kung bibili tayo ng 100 kay BPI, magkano ba? So sa halaga na 92, sabihin natin na 93 natin siya mabili sa pagbukas. So 1,000 lang na share. So meron tayong 1,000. So, ibig sabihin na yan, times mo ng 2.58 ay kikita ka ng 2,580 sa isang loob lang ng 2 linggo yan. So, saan ka pa? Tapos, naghanap ka ng additional income tapos ayaw mo naman mag-invest sa Philippine stock market. Mga ka-OFW. So, yun nga si BPI, gumawa siya ng kabuuhang downtrend na bearish channel downtrend na channel, pababa yung direction na ginawa niya. Pero kung titingnan mo siya naman sa ang ginawa na may ginawa naman siyang bullish flag. Ito yung poste from here umangat siya din, di ba? So umangat siya. So tapos nung umangat bumaba siya, so nagkaroon siya ng plug. Gumawa siya ng plug. So, saan ba to patungo tong pag ganito? Bullish plug. Pag bullish plug kasi, yung poste na yan, hiramin mo yung poste dito, pag ganyan, So,
So hiramin natin yung poste na yan, dalhin natin yan dito sa taas kung ayaw mahuli. So copy. So yan, ganyan. Kung mari dito siya mag-breakout, so ganun yung target price niya, 180 ang aabutin. So target price naman ng mga broker natin is 147, 143, 148. So dito banda. So babalikan niya yung luma niyang presyo, ito yon, yan. So diyan siya tatama. So yung natin, siguro medyo lang to. So pero at least malapit, di ba? So yung na yan, so malapit sa mga target price ng ating broker. So meron na akong hawak dito kay kay BPI, kay Call at saka kay First Metro. So wala ako kay BPI, kay BDO. So doon ko siya bibilhin kay BDO kasi mayroon akong tatlong broker eh. Ito si Call Financial, First Metro, which is Metro Bank, at saka BDO Securities, which is BDO o Banco de Oro, So doon ko siya bibilhin para mabili ko tong presyo kasi nabili ko siya sa First Metro is nasa 131 at saka sa Call naman nasa 126. So naghintay-hintay pa tayong bumalik diyan, Para maganda ang pakiramdam, hindi ko siya piso cost averaging tong dalawa. Bibilhin ko siya dito para pag umangat, maganda yung pakiramdam ko na kumita na ako, di ba? Ang nasa isip ko kumita na ako kasi binili ko siya dito sa mura, Tapos pag umangat doon, kumita na ako diyan, ha? Tapos kung pumantay naman yung kinita ko sa paper loss ko nitong dalawa, pwede ko na rin silang ibenta, Ganon lang yung gagawin ko kay BPI. So, si BPI naman, nandito pa siya sa loob o sa ilalim ng ating channel. So, ibig sabihin yan, dahil nasa ilalim pa siya, aangat yan si BPI, May-aring BPI, aangat, katulad dito. Diba, nasa ilalim, anong ginawa? Umangat, ayan. Dito naman, sa ilalim siya, umangat. So, saan pa ang kasunod yan? Siyempre, angat na kasi tapos na siyang, bumagsak So, angat na naman siya. Ganun lang naman yan Law of gravity. May law of gravity ka pa diyan nalalaman. So, ganun lang yan. So, kung ano yung bumagsak, aangat din yan. Kung ano man yung umangat, babagsak din yan. Ganun lang yun. So, kung titingnan natin si BPI sa tawag nito, sa mga small time frame, kung napansin mo dito sa 1D time frame, meron na tayong sell order block. Diyan, markahan natin to. Ayan, yung bottom. Ayan, markahan natin na pula, para makita natin siya nasaan siya sa bandang, kung small time frame, titingnan natin. Tingnan natin sa 30 minutes. So, pwede din 1 hour. Nasa sayo na yan. So, 30 minutes. Gusto mo para detalye talaga makikita mo. So, kung makita mo, ito yung pula na doon sa 1D time frame na mayroong sell order block, Kung dito may lumabas din sa 102. Kung balik ka sa 1D time frame, wala siyang sell order block. So, ibig sabihin yan, itong madali lang to niyang i-liquidate kasi wala siya sa higher time frame. Kung titingnan mo sa 1 hour, yan, lumiit na siya, So, 4 hours, meron pa. Sa 1 day naman, wala na, So, ibig sabihin yan, kung bagay ang 1 day, example, halimbawa, ang 1 day time frame, tatapusin niya ng 1 linggo. So, yung mga 4 hours time frame, 1 hour time frame, baka 3 araw, 2 araw, 1 araw, ganun yun pag humataw si BPI, So, kung 1 buwan naman sabihin mo, asin mo na 1 month matapos yun. So, ganun din yan, bababa lang na time, bilang yung itong mga small time frame na kaya niyang tagusin niyang mga sell order block. So, dahil meron nga siyang sell order block dito sa 30 minutes at saka sa 1 day time frame din dito, medyo matagal-tagal to na So, si BPI, kung nakikita mo dito, meron siyang channel dito, consolidation na ang nasa presyo ng yan siya, 92.
Palitan natin ng kulay blue. So nasa 92, ibig sabihin yan, kung darating na yung presyo dito, magkaroon ng pullback, kunting baba, ano? Kasi nag-umpisa na nga dito na hindi pa dumikit eh. Baka sa 15 merong wala naman. Sa small time frame wala na, masyado na yan na So nagkaroon siya ng dito sa small time frame din na 5 minutes, meron din siya. Pero itong 5 minutes sa Pilipinas hindi na ganong nagagamit yan eh. Sa US market kasi magalaw doon yung mga Nasdaq. Magalaw yung doon pag humataw yan, tulad yan ni si yan kahapon may 1,000 121 pero lumipad yan eh. Mayroong ginawa. Ito lang si maganda yung niya kagabi. So wala tayong pambili, ubos na yung pera natin, so hindi tayo nakasabay sa So balik tayo kay BPI. So ito ang ko dito, kailangan talaga i-break ni BPI itong 92 para siya umangat So at pagdating dito sa 96, pwede din mag-pullback siya. So maaari diyan bukas pagpasok ng merkado, pwede mag-resist konti. At hataw siya dito. At pagdating dito, pwede mag-pullback yan, pwede namang dumiretso yan doon sa taas. So, meron din naman tayo ditong sell order block dyan. So, maaari din na pagdating diyan, pwede din bumaba, Maganyan-ganyan lang yan si BPI diyan banda. So, baka ang tingin ko dito, nandito ito yung natin eh. Ito yung ex-dividend date, 3 of June. Mayroon kasing ginagawa ng iba, yung mga lalo na yung mga foreigners. Ito may mga foreigners talaga to dito pumasok kasi ang volume niya is, tingnan mo naman yung dito nasa na yan, magkano ba yan? Almost 2 million. Ito naman Biden, almost 1 million. So mayroon ng mga foreigners diyan na bumubuo kay BPI na paangat. So, ibig sabihin yan, pag dumating dito sa X-date, kunwari, aabutin niya to 98. So, kasi ang X-date natin is 3 of June 2026. So, last mong bumili is 2 of June 2026. So, itong 3 of June 26 na X-date, pwede mo na siyang ibenta yung hawak mong share. Kaya yung mga foreigner na pumapasok dito excuse me, yung mga foreigners na pumapasok dito, nandito sila nagbubuliga. Pag umangit kunwari dito umabot sa 96 sabihin lang natin na ibutang lang natin. Ibutang naman. So sabihin lang natin na 96 So kung kunwari dito sila nakabili sa 90. So ibig sabihin kumita ng 6 pesos yung pira yung binili nilang share. Paano kung meron silang millions na binili? So ibig sabihin yung millions nila tutubo ng another 6 pesos, which is 6% ng 6 million is magkano ba? 600,000? Parang ganun yun. So computerin mo lang kung tama ba yung ko. Kalkyo nga natin para maklaro. So, kung 6 million, tumubo siya ng 6%, so multiply mo ng 0.06. So, 360,000 lang pala, nasobrahan. So, 360,000 kung kumita yung bakit ba 6 million? Kung may 1 million kang binili, 1 million kang binili, ayusin natin ng mayos. Times mo ng 0.06, so may 60,000. So ganun yung mga ginagawa ng mga foreigner. So that is 1 million lang. Kung 6 million, yun nga, 360. Kung kung marami pa silang, hindi lang 1 million hawak o 6 million. Kasi marami silang pera eh. Sila yung dahilan kasi nitong mga itong mga blue chip stock na umaangat. Sila yung merong dahilan. Tingnan mo yan 173 million ang tinitrade noong nakarang araw, kahapon, di ba? Kalaki na pera niyan, 173. Ibig sabihin talaga diyan, hindi lang yan siya retailer. Tayo retailer, maliit lang tayo eh. Katulad ko, bibili lang kung magsahod, bibili lang ako ng 100,000, di ba? So,
Yung mga foreigners na yan, ginagawa, pag dito na, nagbibinta na yan pagdating sa 3 of June 2026. Ngayon, tayo naman, kung retailer ka, kung dito ka nakabili, at umangat dito sa, yun nga, 96, o 98, o 100, pag dating ng ex-dividend date din, ibinta mo rin yung share mo kasi sayang yung kinita mo sa panahon na yun, ano? Kasi ang presyo akyat baba lang naman yan eh. So, talagang ito talaga to, malaki ang chance na babagsak yan pagdating sa ex-dividend date. Tingnan natin sa mga pangyayari sa nakaraang panahon, ano? So, dito may ex tayo diyan. So, dito medyo okay naman, wala naman siyang ginawang bagsakan, ano? So, nag-console lang siya dyan. So, umangat naman ulit. So, okay. Dito. Ayan, oh, meron dito. Kasi minsan kasi nasa taas, siguro yung mga foreigner, ito, yan, oh, bumagsak. Di ba? So, ganon yung gagawin mo dapat. Sabayan mo yung mga foreigners na magbinta din, ano. So kung kahit na hindi sila magbinta, pag meron ka ng hawak na pwede mo nang mag-take profit ka kasi sayang talaga. So ito kasi talaga may chance talaga tong bababa yan si BPI kasi nga may sell order block diyan eh. So tatagusin muna yan niya tapos kailangan magiging kulay gray, maliquidate muna yan, makulay gray at maputol. Pwede na siyang humataw doon sa taas, ano. Ito kasi dati hindi to demand to siya. Kasi nasa ilalim dito, demand yan siya. Ito naman dito na yung na-sell. So ito may sell pa rin ka dito sa taas, oh. Dito green to dati, tinagos, pinutol, di ba? So kasi nandito yang galing eh. Dito may bumili dito, mangat diyan, tapos bumagsak. So ganun yan siya. So itong pula na to, magkulay gray yan, tapos kailangan maputol para tuloy-tuloy sa pag-angat yung presyo na yan. So meron talagang mangyayari dito na pullback, tapos akyat ulit pag malakas talaga si BPI, ano. So kung long term ka naman, ayaw mo pwede naman yan kasi nasa baba pa nga si BPI, nandito pa, kabili ka dyan. Tapos yung target price naman ng mga broker natin ay nasa taas naman. Nasaan na ba yung mga target price natin? Wala na. So, ito. Yung target price naman is 147, 143, which is mataas pa rin, ano? Kasi 90 nga siya ngayon, 98 eh. Tayo nga, nandito tayo sa 131, no? So, yan ang dito, nakaganda ngayon dito kay BPI. Mamibigay siya ng dividends, tapos nasa baba siya ng channel, ano. So, may pag-asang humataw pa yan sa taas at maaaring bumalik dito sa top natin ng ating channel diyan. Pwede din na pagdating diyan, pwede rin mag-pullback, di ba? So, sa ngayon bullish muna tayo kay BPI, ano. So, nasa inyo na yan po. Huwag kalimutan. Hindi po ako financial advisor, ako po isang OFW. Ang ginagawa natin ay isa lamang financial educational purposes para naman marami tayong mga mahikayat na mga OFW na matutong mag-trade sa Pilipinas market. So habang nag-iipon ka kay BPI, bakit hindi mo bilhin si BPI? At tatanggap ka ng mga dividends. Yan lang po. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So, para lumago naman ang ating mga channel, ang channel natin, para tuloy-tuloy ang saya at ligaya. Daghan. Salamat sa inyong tanan, babus.